Narinig po natin sa ating ebanghelyo kung papaano dinescribe ni Kristo ang mga mapupunta ng impyerno. Sabi niya, mananangis sila at magngangalit ang kanilang mga ngipin. Hindi po ba natin na itatanong kung bakit? Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagis sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ay hinila ito sa pampang. At naupo ang mga tao upang bukurin ang mga isda. Tinipon nila sa mga sisidlan ang mabubuti, ngunit itinapon ang mga walang kwenta. Gayun din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at ihiwalay ang mga makasalanan sa mga banal at ihahagis ang mga makasalanan sa maningas na pugon. Do'y mananangis sila at magngangalit ang kanilang ngipin. Naunawaan na ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ni Jesus. Opo, sagot nila. At sinabi niya sa kanila, kaya nga ang bawat eskriba na kumikilala sa paghahari ng Diyos ay katulad ng isang puno ng sambahayan na kumukuha ng mga bagay na bago at luma sa kanyang taguan. Nang masabi na ni Jesus ang mga talinghagang ito, siya'y umalis doon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Narinig po natin sa ating ebanghelyo kung papaano dinescribe ni Kristo ang mga mapupunta ng impyerno. Sabi niya, mananangis sila at magngangalit ang kanilang mga ngipin. Hindi po ba natin na itatanong kung bakit? Well, yung pananangis, malamang sa alam na natin or at least may idea na tayo. Because weeping represents deep sorrow, deep pain, deep anguish, physical, spiritual anguish for that matter. Ikaw ba naman yung hindi na nga napunta ng langit, dapat mo sanang kalagyan, tapos makararamdam ka pa ng matinding sakit, ng walang humpay, walang break time, walang hanggan, ay iiyak ka nga ng iiyak kahit wala ng luhang pumapatak. So, for me, yung weeping, pananangis, understandable yan. Ang medyo problema ko na intindihin ay yung kapartner nito, yung gnashing, grinding of teeth. Kasi while the gnashing of teeth can be associated with the pain that people in hell will experience, diba? Sa matinding sakit, you will grind your teeth. Alam naman po natin mas associated ang pagngangalit ng ngipin sa matinding galit. When a person or an emotion is burning with rage against someone or something, ang ngipin talagang nagngangalit, nagagalit. Now, as I said, ito yung medyo hirap akong intindihan kasi parang kinokontra nito yung una, yung weeping. As much as akala ko yung weeping ay dahil sa pagkisisi ng mga mapupunta ng impyerno, bakit may pagkagalit? Until I realized na yung sinasabing weeping dito ay hindi naman dahil nagsisisi sila'y napunta ng impyerno, kundi dahil nagsisisi sila dahil sa matinding hirap at sakit na naranasan nila. Parang yung nahuli sa pagkakasala at naparusahan, yun ang ipinagsisisi niya. Nahuli ako. Ang sakit ng parusa. Hindi dahil gusto niya talagang magbago. Yun ang weeping o ang pagnanangis ng mga mapupunta ng impyerno. Hindi dahil nagsisisi sila sa kasalanan nila at gusto nilang magbago, kundi dahil nandun yung pagsisisi, bakit ko ba naranasan ito? Bakit ba ako dumako sa ganito? Yun. Sapagkat sa halip pa lang magsisi, magagalit pa sila sa Diyos. Yung mga mapupunta ng impyerno, they'll be like, how dare you tell me you love me? Bakit mo ko hinayaan na mapunta dito sa impyerno? Sabi na nga po, wala ka silbi. Hindi ka talaga totoo. Niloko mo lang ako. At paulit-ulit yun. Yung galit nila sa Diyos. Yung hinanaing nila sa Diyos. Yung pagtatampo nila sa Diyos. Hanggang sa wala na siguro silang maging ngipin o magasgas na, mapudpud na ang kilagid nila sa kakangalit. Kaya yung pagngangalit dito, bahagi pa rin ng kaparusahan sa impyerno. Hence, the combination of those two, weeping and gnashing of teeth.
Gayunpaman, hindi ko pa rin mag-gets noong una kung bakit sa halip na magsisi sa kasalanan ay magtatampo pa, magagalit pa sa Diyos. Ang isa sa mga rason na naisip ko ay dahil sa impyerno wala nang grasya ang Diyos. So wala nang grasya or mechanism upang ang tao sa impyerno ay magsisipa dahil wala nang pagkakataon na magbago. Wala nang pagkakataon na magsisipa. Wala na ang grasya ng Diyos sa kanila. But then again, ito yung hindi ko maintindihan. Hindi ba nila maisip na hindi naman sila mapupunta ng impyerno kung hindi dahil sa kanilang sariling katigasan ng ulo? Dahil ang Diyos hindi naman papayag na mapunta sila ng impyerno hanggang sa huli. Gagawa at gagawa ang Diyos ng paraan upang isalba sila sa matinding kapahamakan. Sabi nga, katulad ng isang mabuting pastol na kahit patay na yung tupa, kahit nilalapan na, ipaglalaban pa rin ng pastol, kahit na nga daw ang maiuwi na lang ng pastol ay kapirasong laman ng tupa. Diba sabi sa Biblia, no one can snatch you away from me unless gustuhin natin to be snatched away from the hands of God. Ginusto na natin. Di naman tayo dadako sa walang hanggang kaparusahan kung wala tayong napakaraming mga grasya at pagkakataon na ibinigay ng Panginoon upang hindi tayo mapunta dyan na ating pinalampas, na ating hindi pinakinggan, na ating hindi tinanggap sa ating buhay. Well, one of the reasons kung bakit hindi na talaga magsisisi ang mga taong nasa impyerno ay dahil wala nang grasya. Wala nang grasya ang Diyos na magpo-prompt, mag-i-impel sa kanila, mag-inspire sa kanila na magsisit, magbago pa. Dahil wala na nga din tsansa. So, yun ang pinakadahilan kung bakit yung weeping and gnashing of teeth na yan, hindi dahil sa pagkisisi yan. Nagsisisi man sila, yun ay dahil sa napakahirap na kalalagayan nila. Yun, other than that, wala na. Ang hindi ko lang din again, Matig, ay yung sila pa talaga yung magagalit sa Diyos. Ano? Sige nga, mapupunta ba ang isang kaluluwa ng tao sa impyerno kung hindi naman dahil sa sariling kagagawa nito? Hindi naman magkukulang ang Diyos sa grasya upang isalba tayo sa impyerno eh. Hindi nga ba't sinasabi ng isang mabuting pastol kahit nilalapanan ng mga wolves, ang tupa ipaglalaban pa rin niya yan. Kahit na nga kapirasong laman na lamang ang maiuwi niya, iuwi pa rin niya. Ibig sabihin, hindi niya pinabayaan ang isang tupang nilapan at pinatay na, pinagkalasag-lasag na. Totally ay makuha sa kanya. Ang sabi ng Panginoon, no one can snatch you away from me. Maliban na lang kung tayo mismo ang siyang pumupunta sa impyerno. Maliban na lamang kung sa katigasan ng ating ulo, hindi natin pinakikinggan ng Diyos, hindi natin tinatanggap ang lahat ng mga hindi mabilang ng mga grasyang ibibigay niya sa atin upang maisalba tayo sa impyerno. Kaya sa huli, walang ibang sisihin kundi sarili lamang talaga natin if we'll end up in hell. Narinig naman po natin sa ating unang pagbasa, kung ano yung relasyon ng Diyos sa atin. Katulad ng magpapalayok na napaka-focus and hands-on sa kaniyang pinopormang clay or luwad, that every movement na gawin niya ay may purpose. Hindi siya bara-bara kung kumilos. May purpose according sa hugis, sa forma at sa magiging gamit ng palayok na kanyang lilikain. Kung ito ba'y pabilog, kung ito ba'y pahaba, kung ito ba'y panghalaman, kung ito ba'y pang-display lang. So, nandun yung focus niya, nandun yung pagiging intimate niya sa bawat detalye na pinoporma niya. So much so na ang magiging resultang palayok ay hindi aksidente lang, kundi talagang pinagplanuhan niya. Ganon ang Diyos sa buhay natin. Hindi tayo aksidente. Pinagplanuhan ng Diyos ang buhay natin. And this, life has a purpose. May layunin ito sa mundong ito. And ultimately, ang layunin ng Panginoon ay ang makasama tayo sa kalangitan, that we end up not in hell but in heaven. At gagawin niya ang lahat para mangyari yan. At tulad din ng paglalarawan na ibinigay dito sa ating first reading, na kapag ang luwad ay naging out of shape, na iba't nasira, binabalik niya at binibigyan niya uli ng bagong forma. So kahit na yung akala mo useless clay na dahil pangit yung pagkakaporma, ang gagawin ng magpapalayok, imamasahe niya uli yon at buong tiyaga niyang bibigyan ng panibagong forma kahit na ito minsan o sa ilang beses sa inasiran. Yun, ganun ang Diyos sa buhay natin. Ano man ang maging kasalanan natin, ano man ang mga pangit na mangyari sa buhay natin, He will never give up. Gagawin at gagawin niya ang lahat para sagipin tayo. Yes, sins, failures, and the bad things that will happen in our lives can damage us, but God will do everything that He can in order to restore us. Basta, katulad ng luwad,
Let us just be humble enough to be formed by God, to be formed by the potter. Kaya again, ang mga mapupunta ng impyerno, wala naman talagang ibang masisisi, kundi sarili lamang nila. Unfortunately, they'll be too proud to accept that. Alam nila yun, pero hindi nila aminin yun dahil mayabang sila. Yun, dito ko medyo mas naintindihan na kung bakit yung weeping and gnashing of teeth in hell ay hindi magiging produkto ng pagsisisi, kundi ng galit, ng tampo, ng inis. Kasi in the first place, hindi naman sila mapupunta ng hell o ng impyerno, kundi naman dahil sa kayabangan nila. Kayabangan ng dahilan ng mga kasalanan, kayabangan din ng dahilan ng hindi pagsisisi at pagtalikod sa mga kasalanan. So hindi nakapagtataka na yung mga talagang mapupunta ng impyerno, sagad sa kayabangan. At yung sagad sa kayabangan na mga yon, ang siyang sa halip na magsisi ay magagalit pa rin ng walang humpay sa Panginoon. Kaya sana po makita natin ito, yung napakalaking kapahamakan na pwedeng maibigay sa atin ng ating kayabangan. Lahat naman po nagkakasala. Sa katunayan, hindi basta criterion para mapunta ng impyerno ang pagiging makasalanan sapagkat lahat tayo makasalanan. Ang napupunta talaga ng impyerno ay yung sagad sa kayabangan, yung hanggang sa huli hindi magsisisi, hindi aamin, hindi hingi ng kapatawaran. Kaya't kapag sila'y napunta ng impyerno, magiging bahagi pa rin yan ng kanilang kaparusahan. Yung yabang na sa halip na magsisi, ay magagalit pa sa Diyos ng walang hanggan. Ito po sanang makita natin bilang mensahe ng pagbasa ng ating napakinggan. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa. Kami ng tawad sa maraming mga pagkakataon ng kayabangan na hindi na kami sumunod sa iyong kalooban, nang nakukonsensya kami, hindi pa kami nagsisi tumalikod sa aming mga kasalanan, kami pa ang may kanang magkalit. Hindi namin alam sa tukso ng Diablo ay para namin tinatahak ang impyerno ay ayaw po namin, Panginoon. Ayaw naming sisihin ka habang buhay sapagkat ang pagsisisi ay dapat na sa amin at yun ay dapat na namin simulan ngayon pa lang. Hallelujah! Hallelujah. Hallelujah! Hallelujah. Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi ka niya iiwan. Hindi ka niya pababayaan. Paniwalaan mo yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit ka kay Jesus, kung tayo magbabalik loob,
tayo tatalikod na sa kasalanan, Lalapit ka mayroong magandang mangyayari sa iyo. Mayroong Magpakumbaba tayo magandang upang tayo magabayan sa'yo ni Kristo kung lalapit kay Jesus. kung lalapit kay Jesus. Papuri sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kaparan na sa una-una, ngayon ang magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe.